Pangulong Bongbong Marcos gustong subukan ng pagbabago sa oras ng pasok sa trabaho ng mga manggagawa para maresolba po ang problema sa traffic sa EDSA. Ayan. Alas 12 na ng hating gabi ang pasok dyan. Dami yan sa BPO. Alas 12, oh. Ayan. Eden Santos, detalye. Eden. Yes, Kuya Nelson and Kuya Jen, bukod sa rehabilitasyon ng EDSA, isa sa nakikitang paraan upang maibsan ang problema sa traffic ay ang pagbabago sa oras ng pasok ng mga empleyado sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yan ay pagkatapos ng suportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magpatupad ng mas maagang schedule ng trabaho para sa mga tanggapan ng gobyerno. Yan ay upang maibsan nga yung problema ng traffic tsaka yung iba pang pagsisikip ng daloy ng mga sasakyan sa ibang mga pangunahing kalsada bago yung planong rehabilitasyon sa EDSA na isasagawa ngayong taon. Una rito ay minungkahi ng mga MMDA na gawing alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang schedule ng trabaho para sa mga tanggapan ng pamahalaan. Natuklasan kasi ng MMDA mula sa mga pag-aaral na ang binagong schedule ng trabaho ay nag-ambag sa pagpapagaan ng pagsisikip ng trapiko sa Metro Manila. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagkonsulta hindi lamang sa mga namamahala ng trapiko kundi maging sa mga commuting public o itong mga pasahero na direktang naapektuhan o maapektuhan ng mga pagbabago. Narito yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I saw that. We're studying it. If it works, we'll do it. So if it turns out that everyone agrees to it, then I cannot see why it will be a problem. Nais ni Pangulong Marcos, Kuya Jen and Kuya Nelson, kung inyong magugunita, ay mabigyan ng maganda na pagbiyahe yung ating mga commuters dyan sa bahagi ng EDSA. Yung panukala ng MMDA, Nelson at Kuya Benny, para daw mapaluwag ang napakatinding sikip ng daloy ng trapiko sa Metro Manila, lahat na ng mga, anong tawag dito? Plano, panukala, mga kung ano-ano, ay gustong subukan para kahit papaano ay mabawasan. Ang plano ho ngayon, gawin ng 7 ng umaga hanggang 4 ng hapon ang pasok ng lahat ng empleyado sa buong Metro Manila. Ikaw, Kuya Benny, bilang isang negosyante, ano ba ang pananaw mo sa bagay na ito? Well, maganda yan, no? Para nga naman na maging maluwag yung daloy ng ating trapiko, magkaroon ng compartmentalize yung pagbiyahe ng bawat empleyado sa kanilang papasukan, gaya ng taong gobyerno, sa pribado. But one thing we need to consider here is yung ano ba yung sitwasyon ng bawat empleyado. Hindi ho pare-pareho. Kung kaya kailangan bigyan po sana natin ng kahit na paano konsiderasyon yung empleyado, lalo na ng gobyerno, na mamili kung papasok ka ng 7, papasok ka ng 8 or papasok ka ng 9, which is yun na yung nakakasanayan ngayon sa gobyerno na mayroong pumapasok ng 8 at meron ding pumapasok ng 9 o'clock in the morning. Yun. Ngayon, gagawin mong 7, bigyan pa rin natin sila ng kalayaan makapamili 7, 8 or 9. Diba? Napakaganda nun. But kung pipilitin natin na alas 7 ka lang, abay, unawain naman po natin yung iba po rin may anak na sila po ang nag-aasikaso, papasok ng eskwela at sila rin yung naghahatid, malamang po malito po yung mga yan kung sakaling gano'n na mangyari. At speaking sa karanasan na yan, Kuya Nelson, yan ang lagi. Alas 7, naghahabol tayo lagi, Nelson. No? Pagtungtong ng alas 7, pagkatapos ng programa, nagmamadali na kasi maghahatid ng bata Kaya minsan tinatapos na nating maaga di ba? Menos 5 tapos na paano. Pero ang problema, Nelson, baka sabihin ng ating ng MMDA, hindi, ikaw kasi Nelson, private ka, hindi ka naman empleyado ng gobyerno sa bagay, oo. Pero kung pero ganun din ang sitwasyon ng mga nasa public offices. Diba? Pare-pareho din yan. Pero ang sinasabi nga naman natin dito, bigyan natin sila ng kalayaan na makapamili ng oras na pagpasok. No? Ngayon, kung ayaw naman ng ganun, hayaan na natin magstay doon sa alas 8 at alas 9.
Diba? Ang parang pagkakaulinigan ko, hinahanap ko lang yung balita. Yung main na proposal kasi, Kuya Benny, Kuya Nelson, at mga kababayan, parang gusto nilang maalis sa lansangan yung lahat ng empleyado pagtungtong ng alas 8. Diba? Kung may sasakyan ka, kung ikaw ay namamasahero, hanggat maaari, siguro mga 6:30 pa lang, umaalis ka na ng bahay para pagtungtong ng alas 7, ay nandun ka na sa opisina kung saan ka nagtatrabaho. At pagdating naman ng alas 8, sabi mo alas 7, hanggang alas 8, yun naman yung naglalabasan na ngayon. Yung mga empleyado ng pribadong tanggapan. Parang ganun ang pagkakaulinig ko. Well, actually, yung kanilang nais mangyari ay nauunawaan po natin. Pero ang sinasabi nga natin dito, tignan naman natin yung mangyayari doon sa mga maaapektuhan. Lalo na roon sa may mga pamilya, may magluluto, no? Maghahain sa anak nila. Kung bata pa yan, bibihisan. No? Ihahatid sa eskwela bago pumasok ng trabaho. So, sa tingin nyo, gigising sila ng alas 4 ng madaling araw, alas 3? Hindi naman siguro maganda yon. Magsasaka lang ang gumigising ng ganun eh. Magtatanim sa pilapin, dipuntado pilapin, di Ang ba? ating milyonaryong magsasaka lang ang sanay gumising ng ganyan. At saka yung newscaster na pang madaling araw. Ayun. Oo nga pala, alas 5 kami ng umaga eh. Pero dun sa punto naman na kahit papaano siguro, mula sa wala, baka at least nakikita natin ang MMDA sa pangunguna ni Chairman Don Artes, nag-iisip na mga bagay-bagay kung paano susolusyonan ang pag-isikip ng daloy ng trapiko, Kuya Benny, Kuya Nelson. Yes, alam naman natin yan si Attorney Artes, napakagaling naman talaga yan. No? Talagang very proactive siya pagka kumilos. But one thing we're looking at here is yung mga taong hindi naman natin naririnig yung boses. No? Dahil ilan-ilan sila. Pero ang sinasabi natin, pag tinamaan po yan, abay talaga napakalaking epekto sa buhay nila. Ayun. At alam mo ba kung sino ang unang-unang sumang-ayon sa kanya at nagbigay ng suporta, Kuya Benny, kay Nelson? Sabi mismo ng Pangulong Bongbong Marcos, ay wala sa nakikitang problema sa rekomendasyon ng MMDA, gawin pong alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang pasok po ng mga ahensya ng gobyerno. Binabanggit po ng Pangulo na pinag-aralan po nila ito kung maaari po itong gawin. Gayunpaman, ito po, binibigyang diin ng Pangulo na hindi sapat na tanging ang mga ahensya lamang ng pamahalaan manggagaling ang mungkahing ito. Kailangan din anya, kuhanin ang punto de vista ng mga negosyante sa pangunguna ni Kuya Benny Antiporda. At nabanggit ka na ng Pangulo. Punto de vista ng mga negosyante at makuha daw po ang kanilang opinyon, maging ng publiko at maging ng mga pasahero na siyang maapektuhan po ng naturang panukala. Pakinggan natin, meron daw tinig ang Pangulong Bongbong. Sige nga po, Pangulo, ano masasabi po ninyo? I saw that. We're studying it. If it works, we'll do it. So if it turns out that everyone agrees to it, then I cannot see why it will be a problem. Ayun. Pag-aaralan pa lang. Ayun na nga. So, itong sinasabi natin dito, maaring maikonsidera din nila yung mga punto de vista natin dito. Ayan, may consider nga naman siguro, no ha? Well, isa sa mga naging panukala na ngayon, mall hours, pagka weekdays, ay gawin na, dating alas 10, ginawa na ata ngayong alas 11. Di ba? Ewan ko lang, nakakapunta ba kayo ng mall ng weekdays? Kasi ako malimit weekends eh. Weekends din ako. Ganun ba? Kasi pag weekends, alas 10, mas maaga. Noong Disyembre, ginawa ata nilang parang 11 hanggang hating gabi ang mall. Pero ngayong January ay mukhang Balik na sa dati. Balik na po sa dati. Kung titingnan naman natin ang ginawang solusyon ng ibang bansa, Jen. Halimbawa yung Bangkok, di ba? Ayan, Natatandaan natin, Bangkok ang #1 na worst traffic sa buong mundo. Ang kanila palang ginawa dyan, Kuya Benny, kasi binasa-basa ko ng kaunti, kung paano nila sinolusyonan yung traffic. Bukod dun sa mga ginawa nila na
lahat na lang ng klase ng transportasyon, meron Oo. na sila, di ba? Mass transport system, Mass no? transport Oo. system. Merong tren sa ibabaw, merong tumatakbong ferry sa ilog, may mga buses na double-decker. Tiningnan ko kung nagkaroon din sila ng adjustment sa schedule dyan eh. Ng pasok ng trabaho ang mga Ang empleyado? ginawa pala nila dyan, hindi traffic ang ginawa nilang basihan, kundi yung air quality, yung pollution. Paano nangyari? Kasi kapag ka maraming sasakyan, Oho. una, traffic, plus, Okay. Yung buga ng yung pollution. meron namang mga equipment yan, makikita Tama, mo, di ba? oo. Pero yung traffic, hindi mo masyadong masasabing, matraffic masyado ngayon. Oo. Ang tinitingnan nila, air pollution. Oo. Kapag ka masyadong mataas ang polluted, Ang air. ang hangin, Oo. kinakancel nila yung face-to-face classes, ginagawa nilang. So lumuluwag yung daloy ng trapiko, nababawasan din yung air pollution. Tapos nagiging safe pa sa mga estudyante. Oho. At ang isa pa ay kapag ka ganoon, pinapayagan yung work from home sa ilang mga opisina. Kapag ka Ayun, masyadong mataas kung mga office works ka lang Huwag naman. na kayo pumasok, doon na lang kung kaya nyo gawin sa bahay nyo na gawin. So ginamit nilang basehan o instrumento ang pollution sa hangin Oho. para sabi nga nila, 2 birds in 1 stone, di ba? Ayun, no. Mabawasan ang pollution, mabawasan din yung traffic kapag ka sobrang dami. Yun ang isa. Okay. At yung tungkol naman sa scheduling ng mga pasok, hindi nila ginawa yung isang pasok lang eh. Ang ginawa nila, Staggered ang pasok. Iba-ibang oras ng pasok. Ayun. Oo. Di ba dito sa atin, naging panukala na rin, yung mga public school, gawing mas maaga, tapos yung private schools, di ba? Ayaw ko, naalala mo yan, Kuya Benny, nagawing 8 to 9, yung mga private schools dati, di ba, yung mga pasok. Pero mukhang marami ang hindi rin sumang-ayon doon. Ano ha? Hindi, ano naman yan eh. Ang masasabi natin dito, sala lahat yan. Sala sa init, sala sa lamig, no? Oo nga. Mahihirapan talaga. Pero kapag nagsagawa ng honest to goodness na survey, kung paano yung gagawin, I think makakakuha sila ng tunay na magiging action nila. Oho. Kasi hindi mo alam kung ilan yung may pamilya na kailangan ganitong oras pumasok, ilan yung hindi pwede. Dapat makuha nila yung tunay na numero. Pag nakuha nila doon, malalaman na nila kung ilan yung maiibsan or mababawas na sasakyan dyan sa traffic hours na yan. Ayun. Halimbawa, isang problema ang kinakaharap natin ito, Nelson, at Kuya Benny, ha? Sa tala ng Car Manufacturers Association, 480,000, almost kalahating milyon, ng sasakyan na pumapasok sa ating bansa, ha? Taon-taon. At 75% ng almost 500,000 ay sa Metro Manila. So kung meron ka maluwag sigurong kalsada ngayon, makalipas sa 1 taon, 2 taon, baka paglabas mo ng Balik na parking naman. paglabas mo ng parking ba, ayoko na. Di ba? Hindi ka naman, dito sa Pilipinas kasi naging necessity ang no? Ang sariling sasakyan. Well, basically, Diba? mabilis yung mabilis yung produce ng sasakyan sa atin. Oo. No, yung pagdami. Yun na nga. Hindi na control eh. No, ngayon pag meron ka lang pan-down na konti, meron ka ng kotse. Iba nga, no down payment, Kuya Benny, di ba? Oo, tapos yung panukalang isinusulong ni Gatchalian dati yung tungkol sa no parking, no car, di ba? Oo. Wala. Hindi sinangayunan. Lalong hindi na control ngayon. Kaya meron tayong kilala dyan na ang bahay, apartment na tig 5,000 upa, Oo. pero yung kotse naman sa labas ng kalye, 5-6. No? At Yun. pinababoundaryan na... Para kita na rin, Oo, no? para kita, no? Alam naman natin ngayon, kahit na sibilyan ng kotse mo, pwede mo nang gawing Totoo. public use. Totoo. Di ba? Yung Ay. mga transport services na yan, di ba? Yung TNBS. Oh, yes. So, since ganyan ang sitwasyon, talagang lalong darami sa sakyan sa kalye. Pero again, pinupuri natin si Chairman Artes, at least nag-iisip sila. Yes. Nag-iisip sila ng solusyon sa ganitong mga problema. Pero kaya, sige, latag natin. Kayo pong aming tatanungin. Ang simple lang pong ating tanong. Makatulong kaya sa pagpapaluwag ng trapiko sa Metro Manila kung gagawin pong 7 a.m. to 4 p.m.
ang trabaho ng mga empleyado ng pamahalaan. Ito po yan, empleyado lang po ito ng pamahalaan. Gaano ba karami ang empleyado ng pamahalaan sa Metro Manila? Marami-rami din po May yan. dagdag din pala natin dyan, ha? Oh. Yung trabaho ng taong gobyerno, ano ba yan? Kasama ba local government dyan? Lahat daw ata, basta Oo. empleyado ka ng Kasi gobyerno. kung local government, Oo. isipin mo paano ka makakaasa na 7 o'clock may makikipag-transact sa'yo doon sa may window mo kung sakaling magbabayad ng amilyar. Totoo nga, Di ba? no? Ito yung Sedula. mga bagay-bagay. Di ba? Ay, pero sa dapat obligahin ng ano yan, ng mga mayor, no? O ito na ang bagong batas, etc. etc. Well, under ano pa po ito, under nasa study process pa po ito. Oo, pinag-aaralan pa po, no? Yan. Kami rito, ayon po kami, basta't mawala lang yung mga siksikan ng sasakyan. Ako, Ayan, ang di ba? suggestion ko dyan, magbukas ang gobyerno ng weekend Di ba? Ayun, pwede rin. Yung ahensya ng goong Yes, LGU. lalo na yung mga tungkol sa Tama. bayaran. Pwede, pwede. Kasi halimbawa magbabayad ka ng tax, may trabaho ka, hindi ka tuloy makabayad ng tax. Yes. Oo nga, no? Oo. Oh, papasok. Babayad ka na milyar, no? Oo. Tapos yung pala, penalty ka na next week pag next week binayaran. Eh di absent ka pa, di ba? Yung mga business permit, may patrabahuin ka ng Lunes. Yung iba naman, day off ng Lunes, Tuesday, pasok pero yung Tuesday hanggang Saturday naman. Di ba?